Nagbabalik po ang DepEd Hour para sa pagpapatuloy po ng ating live panel interview. Ayan. So, ang tanggalin pa rin po natin ngayon mga kaibigan ang mga kinatawa ng ating sangay para sa nalalapit na palarong pambansa. So, ituloy-tuloy na po natin ang ating kwentuhan kanina. Kanina, sir, na inaalam natin kung kanina, sir, ay inaalam natin sa kanila kung ano yung kanilang pakiramdam ngayon na sila yung naging representative ng ating division para sa palarong pambansa. So, alamin naman natin si Honey Darling Santos. Ano ba yung pakiramdam mo? Excited po siya. Masaya. Bakit? Bakit ka excited? Kasi po first time. Kasi first time. Oh, ano ba yung palagay mo yung experience? Ayun, bakit kailangan ma-excite? Ayun. Na ikaw yung kasali sa palarong pambansa. Kasi lang, ano po. First time pala. First time talaga. First time talaga ma-excite. Okay, so alamin naman natin sa susunod nating kakapanayamin kung ano ba yung nararamdaman niya na malapit na yung palarong pambansa. So, Cholora, ano ba yung nararamdaman mo ngayon na malapit na yung palarong pambansa natin? Kinakabahan po kasi tsaka excited din po. Training po kami para doon. Okay. So alam mo sir, napakahirap din yung hindi biro yung karanasan ng ating mga atleta. Pinagsasabay nila yung pag-aaral at yung pagiging varsity battles, pagiging player ng kanilang school. Ano naman bang incentive ang nakutunan nito sa pagiging mga atleta bilang representative ng mga paaralan? Meron bang financial support or sa grades? Meron din po. Meron. Meron din po silang cooperation, lalaro siya. Hindi pwedeng work it, player siya, puro absent na lang, excuse lagi. Yung tinutulungan po nila kami, kahit na may special cases, ganyan po. So, yun yung Ma'am Jean, yung nakukuhang suporta ni Jonathan dun sa kanilang eskwelahan. So, alamin naman natin ngayon. Ibig sabihin nun, sir, pag na-absent kayo sa pagpa-practice, kailangan nyo matutunan ng special exam, special cases. So, pag mataas ang grades nyo, mataas ang nakuha nyo doon sa score, ang score nyo doon sa grades, okay, paano naman kung dahil nga hindi kayo nakapag-aral, wala kayong review, paano kung bumagsak, kung medyo tara ang Tinutulungan pa rin po nila kami, review muna po, tapos may mga na-miss na lessons. Bago po kami mag-quiz, make sure muna po na handa kami. So, talagang kayo nag-exert kayo ng effort para makahiram kayo ng lectures ng klase para ma-review yung Okay. So ngayon naman kay Nixon, alamin natin kung ano ba yung incentive na nakuha niya dun sa eskwelahan niya. Yung yung binigay po nila sa akin, yung Athlete of the Year po. Tapos po yung honor po na pang 6 po. Okay, so Nixon, kunwari, meron kang practice, di ba, naghahanda na kayo para sa palarong pambansa. So, paano yun? Kunwari, na-absent ka dun sa eskwelahan mo, kagaya ni Jonathan. So, ano naman ba yung binibigay sa yung suporta ng mga teachers mo dun sa mga na mismong mga aralin dun sa eskwelahan mo? Yung yung pag po may quiz po pag di po na talakay po, hiram po sa klase na tatanungin pigar klase, hiram po ng notebook ng mga lecture para po may masagot po sa quiz. Ganun din ba ang ginagawa ni Jasmine? Opo. Ikaw din siguro ang athlete of the year sa school. Opo. So, aside from being the athlete of the year, ano pang incentive ba ang naibigay ang kuha bilang athlete?
mape. Mape. Ayan. Ha? Ha? Paano ba tayo kung may practice kayo, di ba? May na-miss kang mga exam, mga quizzes. Paano ginagawa mo? Or ginagawa ng teacher mo para masiguro na yung na-miss mo exam ay makarecover ka. Pinagre-review po kami ng 3 days. After po nun, mag-ano na po, mag-quiz na po. So, may 3 days kayo no, para mag-review. Opo. Okay, so si Mariana naman. So ano ba yung nakukuha mong incentive dun sa pagsali mo sa palarong pambansa? Nakakakuha ko ng special quizzes. Tapos, nire-recommend po sa akin ng mga teachers ko na kung ano po yung kukuhanin kong quizzes na. Tapos po, kinukuha ko po sa mga classmates ko po yung mga lectures na na-take down notes po nila. So ibig sabihin nun, Mariana, na kapag meron kang na-miss na quiz, binibigyan ka ng time ng teachers mo, tapos sinasabi din sa'yo yung mga lessons na na-miss mo. Ganun ba yun, Mariana? Opo. Okay, so ganun pala yung support ang binibigay ng mga teachers ng Science High Schools kay Mariana. Alamin naman natin kay Rahani. Kay Rahani ba? Ay, na-experience mo ba na dahil sa practice ay may na-miss kang quizzes? Ha? Opo. Paano ginawa mo nung panahon na yun? Nag-aaral. Na nag-aral kang mabuti. Paano yung na-miss mo? Na-miss mong quiz? Binigyan ka ba ulit ng teacher? Opo, naman ako na. Binigyan ka ng review. So, mataas ba naman nakuha mo doon? Opo, top 8. Sa palagay mo ba yung pagiging athlete mo ay naka-apekto? Bakit top 8 ka lang? Hindi naman. Hindi naman. Okay, so tanong naman natin ngayon si Cholora. So Cholora, kapag ba nakakamiss ka ng exams, quizzes mo dun sa school mo, so paano ka ginagabayan ng mga teachers mo? Pag po hindi po nakakuha exam, yung mga hindi ko po nakuha ang lesson, tinuturo po nyo. Okay, Ano, tapos? tinuturo ni Sir yung sagot? Sagot na mabisa mo? Yes lang po. Tapos bibigyan po ako ng special. Oh, sir, sumagot ka doon. So, Ano sir yung binibigay nyo? Incentive. so bilang advisor po kasi ni Cholora, alam ko naman po yung paghihirap na dinadana siya sa pagsasanay, preparation po sa palarong pambansa. So I see to it na kapag meron Ma'am Jane siya na namimiss sa mga quizzes, binibigyan ko siya ng reviewer, binibigyan ko siya ng special quiz para maka-catch up siya dun sa mga lessons na hindi niya natutunan. So, syempre bilang teacher, alam mo naman na yung sakripisyo niya. So, doon man lang sa paraan na yon, matulungan ko siya. So, hindi lamang naman ako, Ma'am Jane, lahat kami na teachers ni Cholora sa Lazaro. So, tinutulungan namin siya, ginagabayan namin siya para yung mga na-miss ang lesson, matutunan pa rin. So, ganun din ba ginagawa ng mga advisors ng mga contact sa inyo? Kasi di ba sa una-una sa lahat ng mga advisor ang dapat na nakakaalam kung ano ba yung mga nami-miss na quizzes ng kanilang estudyante. Diba sir? At sila rin yung magre-remind. Ganun din mga subject teacher. Ganun din ba ginagawa ng advisor niyo sa inyo? Oo. Ayun. So, parehas. Napakasigla ng talakayan natin, sir. So, ayun, sir, alamin natin ano kung ano yung mga hardships, mga distractions na encounter ng ating mga atleta bilang mga atleta. At ngayon na sila ay magiging kinatawa ng ating region para sa nalalapit na palang bansa. Unahin na natin si Jonathan. Food po. Kauna-una po sa mga players. Like na tulad po namin sa Rudari, weigh-in. Yan ang pinakaayaw namin, weigh-in. Kasi po, kailangan on weight kami lagi. At yung kinakain namin, sure na
Okay, yung tama lang po, hindi yung sobra. Ayan po, pagka po na-tempt, syempre, napakahirap pigilan. Yun po, Anong favorite food mo? madami po eh. Ibig sabihin talagang habang ikaw ay athlete pa, ay talagang titiisin mo yung sarili mo kung na kumain ng favorite yung pagkain. Opo. Para ma-maintain mo yung weight mo. Opo. Okay, so alamin naman natin kay Nixon, ano ba yung mga hardships na pinagdaanan mo para makarating ka dito sa palarong pambansa? Yung ano po, yung tamang pagkain po kasi po parang sobrahan po, bibigat po. Mahirapan po tumakbo. So talagang pagkain ka nga. Hindi kayo nahihirapan sa mga, sa mga kalaban nyo? Ha? Mahirapan po. Yung iba po, yung pahit na matangkang po. Yung schedule mo, magpapag-practice. Opo. Training po kami Monday, Tuesday, tapos po pahinga po ng isang araw, tapos po dalawang araw po, tapos pahinga po. Ayan. Si Jasmine naman, Yung sa kalaban po, pati na po yung pangagkain. Minsan po hindi ko napipigilan yung kumain. so, siguro naman, okay lang naman yung timbang mo. Okay naman po. Kahit siguro kung medyo kumain ka ng marami-rami. Okay lang din po. So, talagang naging hardship yung ma-maintain mo yung diet. Yung proper diet. So si Mariel kaya ganun din kaya yung hardships na pinagdaanan niya, pagkain, schedule. Kaparehas din ba nung mga naranasan mo ba nung kasama ngayon? Sa pagkain po, di ko po talaga mapigilan. Then, yung pinakamahirap lang po ay yung pagising ng umaga po, training. Then, maghapon po kasi training namin, Monday hanggang Saturday po, Sunday lang po yung pahinga namin. Pinabawalan ka bang mag-gain ng weight naman? Hindi naman po. Hindi naman po kailangan sa tennis. Basta po makadunk po lang. Dapat si Jasmine. Ayun. So, si Rahani. Rahani. Ikaw. Pagkain din. Para rin gumaan. Para kasi Baka naman mamaya, dahil umiiwas kayo kumain, huwag na namin katawan. Kasi pag tinignan ko naman yung mga katawan nyo, okay naman. Okay. So si Cholora ba, pagkain din ba yung naging problema mo? Katulad ng ibang mong kasama? Hindi po. Resistant. Mabilis po ako parang Mabilis kang mapagod. So, ano yung ginagawa mo para magtagal ka dun sa laro na sasabakan mo? Di ba table tennis ka? So, kailangan mo ng resistensya dyan kasi patakbo-takbo ka din dyan. So, paano yung gagawin mo dun? inom po maraming tubig. Kaya pagkain po, kakain mo naman. Since sinabi niya na, yung maraming tubig, kakain na marami. Pero, yung iba nating, itong mga iba nating ano yung karaniwang kinakain nito? Para masigurado ninyo na malakas yung resistensya at yung pagiging okay lang yung timbang. Ano karaniwang yung diet? Ano po, fruits. Fruits? Minsan rice. Kasi po, hindi mapigilan para may burn din pong carbo sa katawan. Pag wala po kasi carbo, manghihinay tayo. Minsan lang rice. Ano po, mga tuwing umaga, tapos tanghali wala. So, corn fruits and Water. water. Ah, maghihirap. Ang atleta pa rin. Puro fruits. Si Nixon, kaya ano kaya yung diet naman niya? Ano lang po, sakto lang po yung kakainin ko na yung makakatakbo po. Tapos po, tubig kailangan po sa katawan para po
hindi po matuyo ng tubig sa katawan. Tubig. May particular ka bang kinakain or iniinom para ma-maintain yung resistensya mo? Pag po mahirap po yung... Vitamins? Apo. Pag po mahirap yung training, magbabitamins. Jasmine. Yung ano po, May particular ka bang kinakain na talagay mo makatutulong sa iyo para maging malakas yung resistensya? vegetables po, tapos yung water po, iinom. Nag-revise ka rin man. Opo. How many times a day? Hindi ko po. 3 times a day. Opo. Si Marieli, ano naman yung mga usual mong kinakain? Mga vegetables din, fish. Milk. Hindi po. Bakit? Ayaw mo lang. Hindi ayaw po. Pero di ba, pampatibay ng buto ang milk? Oh, Kasi kailangan maging matibay ang buto. So mula ngayon, mag-milk ka na, ha? Ayan. Si Rahani ba? Anong particular mo kinakain na sa palagay mo makakatulong sa'yo para maging malakas ang resistensya? Ano po, lagi pong umiinom ng gatas. Tapos po, umiinom po ng madaming tubig. Tsaka po tama lang din pong kain. Ikaw naman, Chalora, ano naman yung mga diet mo na ano yung kinakain mo para paghahanda na rin sa palarong pamasa? Kanin po. Kanin, ano ba yung isda, tsaka gulay. Tsaka po tubig. Dito rin po. Hindi naman sir, alam natin sino yung inspirasyon nila dito sa nadalagay silang paglaban sa palarong pamasa? Jetta, sino ba tayo yung inspirasyon? Family, yung coach ko po na naghirap mag-train sa amin, yung teammates ko po na ano po, nagpakahirap din para lang makapaglaro, para gawin yung best nila. Meron ka bang idol na kilalang athlete sa taekwondo sa atin? Or sa ibang bansa? Sa Pilipinas po meron. Paul Romero po. Dito rin po siya galing. Okay, so ngayon alamin naman natin kay Nixon kung sino ba yung naging inspirasyon niya para makasabak siya ngayon sa palarong pambansa. Yung family ko po. Tapos po yung mga classmate ko po. Tapos yung mga ka-teammate ko po na lumaban din po. Tapos nagpakirap po sila ng talo. Parang sila po yung inspirasyon ko para po manalo po sa palarong pambansa. Meron ka din bang iniidolong player or atleta dito sa bansa natin? About si Jasmine, sino pati yung inspirasyon mo? Bakit gusto mo panalo sa palarong pambansa? Gusto mo bang manalo sa palarong pambansa? Ha? Opo. Ayun, bakit? Bakit mo gusto manalo? Sino sa palagay mo, sino yung mga matutuwa kapag nanalo ka? Yung pamilya ko po. Tapos yung coach ko. Coach yung school mo, di ba? Opo. Okay, so si Mariani naman. Mariani, sino naman yung inspirasyon mo ngayon para maibigay mo yung best mo sa nalalapit na palarong pambansa? Parents ko po, tsaka po yung lolo ko na kaanuhan ko din po. Siya po yung nagturo po sa akin. Yung lola. Lolo po. Ilan taon na si lola mo? Hindi, ano po, bali po 60. Player din siya before na. Dati po, may sakit po siya ngayon. Hindi po.
Jasmine, baka may gusto kong pasalamatan o kay panawagan. Baka kailangan ng allowance. Nagpapasalamat lang po ako sa nanay at tatay ko po. Tapos po sa coach, sa principal, sa mga teachers ko po. Mariali, sino naman yung gusto mo ngayong pasalamatan? Yung trainer po namin, siya po kasi yung araw-araw po, halos kahit po medyo Medyo po. pagod po, kaya tinitiis niya po para po makapag-training lang kami. Si Rahani naman, ang sport ay taekwondo. Yun ba pati yung outfit ba tawag mo siya? Ayun, sa yung provide mo or sa school? Ano yun? Sarili? Kayo bumili? Yung di ba, mayroon kayong yung yung sinusuot nyo, costume bang tawag or outfit sa paglalaro. Yung pati ay provided ng school or sa Hindi po. Sarili. So, yun nga, baka may gusto kong pasalamatan or ano ba sabi ko nga kanina. Kay mama po. Baka luma na yung yung uniform kapag lalaro. Kay mama po, tsaka po kay daddy, tsaka po yung po, tsaka po yung teacher. Okay, so si Chalora naman, sino ba yung gusto mong pasalamatan? Mga magulang ko na magmula ko simula hanggang huli ng labo ko sinusuportahan ako. Sa advisor ko po, sa inyo po, dahil po sa lahat ng labo ko, naiintindihan niyo po tsaka po tinutulungan po. Para ng pakyo, no? Sa lahat ng laban. Para sa'yo, ang laban na to. So ngayon niyo po ang isa na namang edisyon ng ating live panel discussion para sa pananagutan ng Death and Hour. Kung saan nakasama po natin ang ating mga kinatawan ng ating region para sa nalalapit na palarong pambansa na kinabibilangan ni Jonathan Cartagena, na kalok po natin sa Taekwondo na mula sa Wesleyan University, Philippines. Nixon Villaflor para sa athletics mula naman sa Camping National High School. Jasmine Lay Olconanan, na kalok po natin sa lawn tennis mula sa Flower Lane Montessori Children's House. Marieli Franchel Cruz para sa lawn tennis mula naman sa Ramos Rivera Senior Memorial Science High School. Rahani Dorlin Santos para sa Taekwondo mula sa CCCI. At Chulora V. Valencia para pa rin sa table tennis mula naman sa Lazaro Francisco Elementary School. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Nakasama po ninyo ang inyong lingkod sa ngalan ng Office of Media and ICT, Strong Salvena Steve. Sa ngalan ko rin ng ating School Solution Superintendent Dr. Mia Clark, po si Jane Valderrama. At June Bernabé. Ang tabayan po ninyo susunod na palatuntunan, slow moments and